Magandang araw sa inyong lahat guys, Luzon, Mindanao, lalo na sa inyong mga baguhan pa lang tulad kong mahilig magpapalay ng manok. Magbigay pala ko og konting tips sa inyong mga baguhan pa lang, lalo na sa inyong magsimula pa lang magpapalay ng manok. Doon na kayo magsimula sa maayos na linyada. Quality na, maganda ang performance sa isa kalinyada sa manok. Kahit may kamahalan. Doon kayo kakilalan yung magmamanok, nagpapalahi. Parang sigurado, nakasigurado kayo nga ang ibibigay sa inyo talagang quality na, maganda ang performance. Kahit may kamahalan, madali nyo na lang yang mababawi kapag magsimula ng mangingitlog ang inahin. Isang painkibitan lang yan, makita nyo na ang resulta. Mga maganda na ang kinalabasan sa una pa lang mga anak, basta ang pinagparis nyo quality na. Kaysa mamuhunan kayo tapos doon lang kayo sa mahinang uri sa linyada sa isa ka manok, kung ang magandang linyada, magandang performance nyo ang lalaki lang, ilang bisis pa kayo na magbalik sa ama, ang anak ibalik mo sa ama, parang lalabas ang maganda na o postura sa mga performance. Intro yan, malaki pang gastusin nyo, hindi nyo yan makukuha sa loob ng isang taon lang, ilang taon pa bago yan makukuha nyo ang tamang timplada sa isang kalinyada sa isang manok. Pero kung dito na kayo na magsimula sa quality na babae galaki, kahit may kamahalan ang pagkuha nyo sa mga kailangan nyong farm, nakasigurado na kayo, nakaminus kayo sa totoo, kung totoosin lang. Kasi kung makakuha kayo ng dumalaga ang babae, halimbawa madali na lang yang mangingitlog po na sa inyo, ilang months lang yan mangingitlog na sa inyo. Unang painkibikan pa lang, unang pisaan pa lang yan ang resulta sa maging anak, mga ayos na quality na rin. Hindi na kayo magtagalan pa, magantay ng matagal, paghirapan niyo pa sa pagproses, pagpalahi-lahi. Yan ang totoo. Mas nakaminos tayo kung doon na tayo magsimula sa mga linyada na mahusay na, magaling ang sa kalinyada sa kanok, maganda ang performance, lahing winning line. Yan ang totoo dito sa pagpalahi ng manok. Kasi sa pag-process ng manok, hindi ganun kadali na tinatawag mapataas mo ang uri sa pagka-quality sa dugo niya. Nakailan pang ulit-ulit, balik-balik pa yan. Yan totoo, di mo makuha talaga yan sa loob lang ng isang taon. Itanongin na lang yan sa nagpapalahi ng manok, sa mga sikat na breeders, yung mga mataas na talaga kanilang experience sa kaalaman sa pagpalahi ng manok. Ito lang, hindi ganun kadali. Malakihan ka pa o gastusin, magbilang ka pa ng ilang taon bago yan makukuha ang tamang timplada sa isa ka linyada sa isa manok. Pero kung magsimula ka sa quality na, kahit may kamahalan, pero sandali lang yan, ang kinalabasan sa unang mga anak pa lang, maganda na ang resulta, okay na. Kaya mas nakaminos kayo, namuhunan kayo sa una lang dahil mahal talaga ang quality na manok na linyada, ang pari sa babae lalaki. Pero kung ikumpara nyo sa mababang presyo, mababang uri sa linyada sa manok sa dugo, ilang taon pa ang bibilangin nyo, paghirapan nyo pa yan sa pag mix, balik-balik, ang anak ibalik naman sa ama, parang lalabas kung quality man ang lalaking ginagamit nyo. Yan ang totoo niya. Pero kung dito ka na magsimula sa linyada nga parehas ang babae lalaki, maganda ang performance, quality na, hindi na matagalan pa. Pag napunta sa iyo ang inahin na yan, pag magsimulang mangitlog, lahat na magiging resulta sa mga anak, parehas na yan ang performance, ang linyada at saka ang postura sa pagka-quality. Yan lang, sana mayroon kayong continue po matutunan mga baguhan pa lang na dito sa kaalaman ko sa pagpalahig manok. Kung magsimula man lang tayo, doon na tayo sa magsimula sa
tamang pagpili na mahusay na linyada kahit may kamahalan. Kung tutuusin, mas nakaminos tayo. Dahil sa una pa lang mga anak, mababawi natin kaagad. Kung sa kukuha tayo sa hindi mahusay, walang kasiguraduhan na linyada, matagalan pa tayo, malakihan pa tayo na gastos, doon tayo malulugi. Yan lang, maraming salamat ulit.